Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, atin pong pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Benito or Saint Benedict of Nursia. Siya po ay kilala bilang isang santo na namamagitan sa atin sa Diyos, humihiling ng proteksyon at kaligtasan laban sa lahat ng masama, lalong-lalo na sa tukso ng demonyo. Kaya naman po pinagdarasal natin ang kaligtasan, unang-una, para sa kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit. Kaligtasan, kapayapaan sa mga nag-aalala, sa mga iisip, paano sila makabayad sa kanilang mga utang. Kaligtasan, panunumbalik ng pagmamahala ng mga nag-aaway sa pamilya, ang mga mag-asawang nagkahiwalay. Kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay, lalong-lalo na ang ating mga OFW na araw-araw na lumalaban, na nagtatrabaho sa ibang bansa para maitaguyod nila ang kanilang mga pamilya. Mga kapatid, ano man ang inyong mga kahilingan, ano man ang inyong pangangailangan, magtiwala kayo. Alam niya ng Diyos at meron tayong isang banal, isang santo, si San Benito, na walang sawang nananalangin at nagdadasal para sa atin. Tayo muli ay magpakumbaba, hilingin natin ang awa ng Diyos, naway tayo'y mapatawad sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagawa, para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang aming nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Berseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, Jacob, Jacob. Nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Berseba, naglakbay si Jacob, siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay sinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya ay salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen.
Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang pag-iikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yawong bayang wasto ang gawain, ay mahal na poon hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa puon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, 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 alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinugo ko na kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo mapupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. Bakit po kaya si San Benito, ang santong tinatawag natin, kapag minsan meron tayong problema, kapag tayo ay nasa panganib, kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, bakit din po nauso yung mga tinatawag nating Benedictine medals na madalas
ginagamit nating panlaban sa mga masasamang espiritu. Sa mga hindi po kasi nakakaalam sa inyo, nung binata po kasi at nabubuhay pa si San Benito, habang siya daw po ay nag-aaral sa Roma noon, nalungkot po siya dahil nakita niya ang korupsyon, ang imoralidad na nangyayari sa loob ng simbahan. Kaya siya po ay nagpasya, umalis siya, tumira sa bundok, at siya po ay naging isang hermetanyo. Pero hindi po nagtago si San Benito. Saint Benedict did not isolate himself to escape the world, but he went to the mountain to seek God. So that when he returns again to the city, to the world, he could change it. He could transform it. Kaya lumayo muna siya sa korupsyon para magpakatatag pa siya, magpakabuti pa siya, magpakabanal pa siya. Kasi kung mananatili siya sa korupsyon ng mundo, makahawa siya sa kasamaan nito. Alam po natin yan. Kapag nilapit mo ang isang mahusay na kamatis sa mga bulok na kamatis, mabubulok din yung mahusay na kamatis. Di po ba? Yan ang ginawa ni San Benito. Lumayo muna siya para hindi rin siya mapasama. At dahil po sa kanyang pagdarasal, sa kanyang pagpapakabanal, sumikat po si San Benito at nakilala siya ng mga tao. Kaya naman po, inanyayahan siya ng mga ilang monghe na nakakilala sa kanya na mamuno, maging leader sa kanilang monasteryo. Pero dahil napaka-stricto po ni San Benito, meron po kasi siyang tinatawag na the rule of Saint Benedict. Ito pong mga ibang monghe, sumakit ang loob nila sa kanya. At gusto po nila siyang alisin, patayin. Ang kwento po, isang araw, itong mga monghe na may ayaw sa kanya, itong mga monghe na galit sa kanya, naglagay daw sila ng lason doon sa kanyang alak. Pero bago inumin nitong santo, itong alak, kinurusan niya itong kanyang baso. Bago pa man niya po mainom itong alak, nabasag yung baso. Kaya naging ligtas po itong santo. Nung minsan din po, may isang pari na naiinggit sa kanya, kaya naman nilason yung kanyang tinapay na kakainin. Pero kamukha po ng dati, pinagdasal ni San Benito itong kanyang tinapay, at parang isang himala, milagro, meron pong isang uwak, lumipad, pumasok dito sa kwarto, kinuha, dinampot yung pagkain na dapat kakainin niya. Dahil po sa dalawang kwentong ito, dalawang karanasan na ito, dito po nakilala si San Benito bilang isang santo na maaasahan mo kapag tayo din naman ay dumadaan sa iba't ibang panganib o kasamaan sa ating buhay. At ito din po ang dahilan bakit meron tayo mga ginagawang Saint Benedict medals. Nagiging napakalakas silang tanda para sa ating spiritual na proteksyon. Mainam po at mabuti na magpatulong tayo kay San Benito kung meron bumabagabag sa ating isip, kung may gumugulo sa ating puso, kung meron tayong inaalala, o kung meron po tayong sakit na pinagdadaanan. Pero higit pa rito, sana ipaalala po ng buhay ni San Benito sa atin ang halaga ng pagpapakabuti at pagpapakabanal. Dahil kung matuwid ka, kung mabuti ka, kung banal ka, walang masamang mangyayari sa iyo. Oo, may pagsubok, pero hindi kahahayaan ng Diyos na masawi. Tandaan niyo po yan. At kung babasahin niyo po ang Biblia, palagi pong pinapaalala yan ng Diyos sa atin. If you read the book of Proverbs, it says that the righteous man is rescued from trouble. And whoever trusts in the Lord will protect them. Sabi pa nga po ni Jesus, na kung magiging tapat tayo sa ating misyon sa Kanya, hindi tayo malalason ng mga ahas o alakdan. Bakit hindi pinabayaan ng Diyos si San Benito nung siya'y buhay? Ito po dahil siya ay nagpakabanal, siya ay nagtiwala sa Diyos. At ang mga kawangis kamukha ng Diyos, hindi niya pababayaan na mapasama.
Kung man meron tayong masama, mga pagsubok na nararanasan, ito ay hinahayaan lang ng Diyos na dumating sa atin bilang pagpapalakas ng ating pananampalataya at ng ating kaluluwa. Kapag may nakikita po kayong Benedictine Medal, sana kapatid maalaala mo ito na meron tayong isang Diyos na nagliligtas sa iyo laban sa lahat ng masama. At sana, pag nakita mo ang Benedictine Medal, huwag mong gamitin na anting-anting ito. Ang Benedictine Medal ay isang paanyaya talaga sa atin na tayo ay mas magpakabuti at magpakabanal. Kung pag-aaralan po natin ang buhay ni San Benito, may 3 aral siya, 3 tulong para tayo ay mas maging banal araw-araw. So I want you to remember also these 3 lessons from Saint Benedict on how we can be more holy every day. Una, panalangin. Saint Benedict lived in this one rule. Sa Latin, sabi po niya, ora et labora. Ang ibig po sabihin ay magdasal at magtrabaho. Ora et labora means pray and work. Hindi lang po puro trabaho. Hindi lang po puro dasal. Pero dapat balanse. Balikan niyo po sinabi niya. Ora et labora. Magpartner yan. Magkadugtong yan. Magkasama yan. Trabaho, dasal. Dasal, trabaho. Alam niyo po ba kung bakit napakaraming tao ngayon ang nadidepress? Kasi yung iba, puro trabaho ng trabaho lang. Nakakalimutan ng manalig, nakakalimutan ng magdasal sa Diyos. Di po ba? At aminin niyo po, marami din sa inyo mga paladasal. Palaging nakikinig sa misa. Palagi naman pong lumalapit, nagnonovena, nagrorosaryo. Bakit pa rin kayo nadidepress? Kasi maaaring ikaw ay naniniwala, pero wala ka namang ginagawa. And remember what the Bible also tells us and teaches us, that faith without action is dead. And prayer without purpose is laziness. Katamaran. Kung puro ka lang dasal pero wala ka namang gagawin, wala kang kilos. Kapatid, kamukha po sana ni San Benito, magdasal ka bago ka magtrabaho. Magdasal ka habang ikaw ay nagtatrabaho. At manalangin ka pagkatapos mong magtrabaho. Hindi lang po dapat kasama ng schedule natin ang pagdarasal. Dapat kasama yan ng buong buhay natin. I always say this. Prayer should be our lifestyle. And Saint Benedict reminds us that when we labor and pray at the same time, our hearts are lifted to God. At tandaan nyo din po, unawain nyo, walang ibang pinakamahalaga para sa Diyos kung hindi ang ating puso. Dahil sa puso mo, diyan mananahan, diyan mananatili ang Diyos. At kapag nandyan ang Diyos, pinagpala ka. Why is there no blessing now in your life? Maybe because you have not given your heart to God, or maybe because you have a heart and yet God is absent in your heart. Amen? Mga kapatid, isang paalaala lang po ito. Lalong-lalo na sa mga addicted na sa inyo, sa gadget, sa social media, sa computer. Bago ka mag-Facebook, sana mag-face the Lord ka muna. Puro tayo Facebook. Pero ang tanong, do you face God every day? Do you desire a face-to-face with the Lord always? At sa mga nagtatrabaho po sa inyo, paalaala din po, tandaan nyo, bago ka dumiskarte, magdasal ka muna. Dasal bago diskarte. Amen? Pangalawa, pagtitimpi. Isa pong sekreto ng isang banal na buhay yan. Saint Benedict lived a life of discipline and self-control. Ang turo nga po ni San Benito, kung gusto mong lumapit sa Diyos, matuto ka sanang tanggihan mo yung mga masama kahit na ito ay masarap. Di po ba, kung ano yung bawal, siya pa yung hinahanap-hanap ng ating laman. Sometimes, the easy things in life are never the holy things. Hindi dahil madali ito na ang tama. Kaya nga po, ang daming nasisira sa kanilang buhay ngayon eh. Bakit? Online sugal, instant money.
Pero iniisip mo, mabilis, makakuha ka ng pera. Doon ka pa nababaon sa utang. Di po ba? Ang dami din po na scam ngayon, naloloko. Kasi pinapangako nila ang mabilis na kita. Mag-i-invest, pero wala nang bumabalik sa kanila. Ang dami din po nagkakahiwalay, di na nag-uusap na mag-asawa. Bakit? Ang bilis, ang dali na lang po magkaroon ng extramarital affair. Ang dami po mga dating app, merong Viber, merong Messenger. Ang dali po na i-text, makipag-usap sa mga kalaguyo. Meron palang other woman sa kanilang buhay. The easy way is not always the right way. Kaya nga po sabi ni Jesus sa atin, ang maluwang na daan ay madalas nagdadala sa atin sa pagkawasak, pagkasira ng ating buhay. The wide and the broad road leads to destruction. Gustong-gusto ko po, narinig ko yung filosofiya ng mga Hapon tungkol po sa kanilang trabaho. Ang sabi po ng mga Hapon, ganito, if you're in a hurry, go and take the long way around. Ganda po, no? Kapag nagmamadali ka, wag mong pipiliin yung mas maiksi, mas madali, yung mas matagal, yung mas malayong daan o pamamaraan, yun yung piliin mo. Ano pong ibig sabihin? Alam po kasi natin, kapag nagmamadali tayo, mas marami tayong pagkakamali. Di po ba? Ang kabanalan po ni San Benito, makikita mo, dun sa kanyang pagtitimpi, pagtitiis, pagpapasensya, kahit na mahirap, pero alam niya ito ang tama. Kapatid, kung marunong ka maghintay at magtiyaga, may naghihintay sa iyong pagpapala. Good things await people who knows how to wait. Ulitin ko po yun. Good things await people who knows how to wait. Pangatlo at kahuli-huli ang aral po para sa pagpapakabanal, paglilingkod. Saint Benedict didn't become holy just for himself, but he formed communities. He taught others to love God. Kapatid, ang kabanalan po ay hindi lang nangyayari sa loob ng simbahan. Pero ang kabanalan, yan ay nahuhubog sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kabanalan hindi lang po nahuhubog o nakakamtan natin sa pagrosaryo, pagdarasal, pagsisimba. Pero ang kabanalan, yan po ay nararanasan natin kung paano natin mabuting pakitunguhan ng ibang tao. Sa mabuti mong pakikipag-usap sa iyong mga anak, sa iyong pagpapatawad sa iyong asawa, sa iyong tapat at masipag na pagtatrabaho, at sa iyong pagpapakumbaba at sa paghingi mo ng tawad sa mga taong nasaktan mo. I want you to understand that holiness is not perfection, but holiness is a reflection of who God is in your life. Hindi po pagiging perpekto ang pagiging banal. Pero alam mo, ikaw ay banal pag sinasalamin mo ang awa, ang kabutihan ng Diyos. Lastly, I want you to remember this. If you want peace in your heart, then seek God. If you want purpose in your life, serve God. And if you want joy in your soul, then stay with God. Gusto mo ng kapayapaan? Hanapin mo ang Diyos. Gusto mo ng kahulugan sa iyong buhay? Paglingkuran mo ang Diyos. At kung gusto mo na maging mas masaya ka sa iyong kaluluwa, manatili ka sa Diyos. Kapatid, huwag ka lang lumapit kay San Benito para makaiwas ka sa mga masama o panganib ng iyong buhay. Pero naway tayong lahat, lumapit po tayo kay San Benito para magpatulong tayo at magpaturo kung paano maging mas banal. Dahil tandaan natin, ang mga matuwid at banal, sila madalas malayo sa masama at panganib. Bakit ikaw ay nahihirapan? Bakit ikaw ay nasasaktan? Baka naman meron kang kasalanang ginagawa. Kung mananatili ka na tapat, sumusunod sa Diyos, hindi ka papabayaan na mapahamak ng may kapal. Magpatulong po tayo kay San Benito. Kaya sabihin natin sa banal na misang ito, San Benito, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos.
Halina't lumapit tayo sa Kanya na siya laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos. Sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay, lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayon ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob ng pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, si San Benito ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, inasam ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa piling niya. Tinggap ko ang buhay ng Diyos, puso ko ay naghalak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Aming hinihiling na maganap namin ang tinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain. At sa pagmamahalan sa bawat isa bilang magkakapatid sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay nananalangin, nagdarasal, lumalapit kay San Benito, hindi lang para humingi ng tulong laban sa mga panganib o kasamaan ng ating buhay, pero lumalapit tayo sa Kanya para magpaturong maging mas banal. Dahil pag banal ka, matuwid ang iyong pamumuhay, hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay mapasama o mapahamak. Huwag kayong magkakamali na iniisip nyo yung mga masamang tao ay hindi nagkakaroon ng problema. May naririnig po kasi ako na, Father, buti pa yung mga mabisyo, di sila nagkakasakit. Father, buti pa yung kakilala ko, may kalaguyo, pero napakayaman. Darating din pong oras at panahon nila. Tandaan niyo po. At pagkatapos ng ating buhay, tayong lahat ay magbabayad. Pero ang mga naging tapat, ang mga naging masipag sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, sila ay gagantimpalaan. Kaya paano maging mas banal? 3 P. Una, pananalangin. Pangalawa, pagtitimpi. At pangatlo, ang ating paglilingkod. Ang pagiging banal ay hindi pagiging perpekto. Ang pagiging banal ay pagiging salamin kung sino ang Diyos. Kung ikaw ay nagiging salamin ng awa ng pagmamahal ng Diyos, nagiging mas banal ka. Kaya, yan po ang ating ipagdasal. Araw-araw, mas sikapin natin maging mas banal. Yan ang top priority natin. Pangalawa na lang, ang pagiging mayaman. Pangalawa na lang, maging maayos ang ating bahay. Wala pong kahulugan ng buhay natin. Kung napakaganda ng bahay natin, may kotse ka, maraming laman ang iyong bank account at pitaka, pero kung wala namang laman ang iyong puso o ang laman ng iyong kalooban ay kasamaan, lahat ng yan ay mauubos at mawawala. Ang mga tunay na pinagpapala ng Diyos ay yung mga tapat na naglilingkod sa Kanya at sumusunod sa Kanyang
kagustuhan. Yan ang ating ipagdasal kay San Benito ngayong araw. Naway kayong lahat ay mabigyan ng kaligtasan at proteksyon sa kasamaan at tulungan kayo ni San Benito na maging mas malapit sa Diyos. Ang pinagmumulan ng ating grasya at ng pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.